Hello! Welcome here ulit 'no. So gawin naman natin is mag-check tayo ng exercise ng isang fellow trader ulit natin or fellow member natin dito. So ano naman 'to, trend lines naman. So puro tayo market structure, puro tayo, price action, risk management or kung ano man. Check naman tayo ng paano nga ba maglagay ng trend line, 'di ba? Kasi sobrang subjective niya, 'di ba, ng trend line. So tignan natin kung ano mapulot natin dito sa ginawa 'no, ni Brandon. So sabi niya, drawing trend line exercise. So good day, pa-check po ng trend lines exercises, kahit antok at broken, broken, 'di ba? So pinili ko mag-aral ng modules kaysa walang gagawin. Ayoko na kasi magsayang ng oras kasi wala talaga ako oras kasi empleyado pa rin ako, 'di ba? So laban, 'di ba? Sabi ko kay Brandon dito, laban lang basta para sa mga pangarap niya. So na-check naman natin 'to. So gawin ko lang, pakita ko lang sa'yo. So para, meron kang makuhang kahit lesson para ma-apply mo siya ano, sa trading system mo. Okey, so ayan. So sorry medyo mabagal dito. So i-zoom in natin konti, zoom in, 'yan. So, drawing trendline exercise, so check natin 'to. So kung paano yung ginawa niya dito and everything, 'yan. Ayan, sobrang ganda na ito. Sana wala yung ano niya, ayan, I think dito 'yan, Ayan, so unang-una, so shinare ko dito sa, fellow traders natin dito, kapagka maglalagay kang trend line, so mas maganda alamin mo muna yung overall structure niya, ano yung flow niya. So let's say, uptrend ba, downtrend ba? So dalawa lang naman, 'di ba, uptrend tsaka downtrend, 'no? And then from there, sobrang dali na maglagay ng trend line, uptrend line, downtrend line, 'no? So kapagka uptrend, all you need to do is connect the higher lows. So kasi buy low, 'di ba? So yun yung gagamitin mo sa lows, 'no? And then kapagka downtrend, connect the lower highs. So ganun lang kadali. So dito ginawa niya is ni-label niya muna yung mga ano niya, yung mga lows, 'no? Ito yung lows, ito yung high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. And then from there, kinonect lang niya, 'di ba? Yung ano niya, yung uptrend line niya sa mga higher lows. So which nag-serve as, parang wall niya dito na moving up talaga 'no, or bullish talaga 'no, yung chart nitong time na 'to. Okay, so parang puwede rin siyang mag-serve as your wall sa entry mo. So let's say, nag-buy ka dito sa area na 'to kung saan nakalagay 'tong long position niya. So kapagka na-break yung ano mo, 'tong uptrend line mo, so isang wall na yung na-break. So puwede ka rin maglagay ng support dito, ta's isang wall na yung na-break until ma-hit yung SL mo. So parang gano'n 'no. Okey, yan. So okey 'to, so correct 'to. So gano'n lang kadali, connect higher lows lang so mga AC, 'di ba? And then pangalawa, paano naman kapagka downtrend line? So kapagka downtrend line, so gano'n pa rin. So, market structure first. So alamin mo muna yung ano niya, yung highlights mo muna, yung high, yung mga lows, lower high, lower low, 'di ba? Lower low, lower high, lower low, lower high. So para sobrang dali lang maglagay ng trend line. So kasi all you need to do is connect the lower high. So kasi yun nga yung magse-serve as your wall or parang guardrails or parang lane dividers, 'di ba? So parang gano'n. So parang sa parang sa roads, 'di ba, meron diyang mga lane dividers, yung iba papuntang north, yung iba papuntang south. So para ma-determine yung opposite direction. So parang yung trend line, parang gano'n din siya. Magse-serve siya as your lane divider kapagka lumagpas na din yung price. So parang maybe from downtrend, potential siya mag-uptrend. So nag-change na siya ng lane, 'no, yung price. Okay, so gano'n lang. So connect the lower highs, connect the higher lows kapagka uptrend, kapagka downtrend, connect the lower highs. Sobrang easy, di ba?